Hi guys! Dito na ba sila? Hello Hello guys, guys, naririnig niyo naririnig ba niyo ba ako? ako? Hello, Hello, good good afternoon afternoon po. po. Saan Saan naririnig niyo naririnig ako? niyo Di ako? ko Di ko alam. alam. Parang Parang dito siya. Hold on. Wait, check check ko ko lang. lang. Hello Hello Miss Miss Apple. Apple. Good Good afternoon po. afternoon po. Wait lang Wait po lang po natin yung natin yung iba. iba. Ayan, Ayan, good, good, good. good. Thank you. Thank you. Wait Wait lang. lang ah. Wait lang po Wait lang po natin yung natin iba yung iba bago tayo bago tayo magsimula. magsimula. Pa-share Pa-share naman po naman ng po ng live live natin. natin. Siguro Siguro mga mga saktong saktong 1:30 1:30 start na start na tayo. tayo. And And so so ayun, ayun, nakapag-live nakapag-live ulit. ulit. May May internet na internet na dito sa dito sa Romblon. Romblon. And thank you sa Starlink. So ngayon guys, pag-uusap, update lang naman to sa Canva kasi feeling ko malaking tulong siya sa inyo lalo na maraming bagong features sa si Canva na ni-release this year na I think sobrang importante na ma-discuss natin. Kahit ang 13 new features to, siguro for some nagagamit niyo na. And but for the others naman na hindi pa alam, might as well i-discuss natin. Um, so saglit, mabilis lang to guys. So di masyadong kakain ng oras. Ayan. Pa-share naman po ng live natin para po makapag-start na tayo maya-maya. Wait lang guys. And check muna natin kung sino yung mga nandito. So, we have here Miss Ruth Gerada, Apple Pen, hello. Christine Javier, hello po, good afternoon. Hello May. Ayan, may mga bagong pasok, Marge, Miss Bayan or Mr. Marge. Ayan, thank you for um, pagbigay ng konting oras para sa live natin. Ayan. Siguro mga na lang siguro mga 125 para hindi ako makapag-antay. Mga 125 start na tayo. Ayan. Pa-share naman po ng live natin para po mas marami po tayong maturuan about sa new features ni Canva.
Hello, Miss Disa. Mahina po ba yung boses ko? Hala, wait. Check na. Ayan. Okay na po ba? Kasi medyo ano yung mic natin. DIY. Wala pa tayong matinong mic. Wait, check natin yung settings. Ayan, okay na po ba? This time po, malakas na po ba yung ano, yung voice, yung mic? Pa-confirm naman po kung mas malakas na ngayon. Ayan, good, good. Perfect. Kailangan palang taasan yung ano, yung, yung sa settings niya, di ko alam. Ayan, good, good. Ayan, start na tayo guys. So, ayun, again, welcome to our live session for Canva tutorial. New features in 2023. So, after months of trying na makapag-live, natuloy din tayo. Alright guys, so ayun. Since last year, October ata or November, nag-start mag-roll out si Canva ng mga bagong features for their anniversary. And last December, I guess, nakapag-live din ako about yung mga beta features nila na nirelease sa Canva. And also, last February ata or March, nagkaroon sila ng full blast new features ni Canva, mga new updates nila. And then recently, may mga maliliit na update na pinush or ni-roll out si Canva na pag-uusapan natin ngayon. So, this would be a big help dun sa mga madalas ginagamit si Canva for their work or di kaya for their project. Yung iba sa mga estudyante na madalas ginagamit si Canva to create a presentation ayun nga, sa school. So, ang unang pag-uusapan natin guys is about creators you follow. I don't know if you're familiar with this na, but dati kasi walang option or hindi siya in-app na makikita mo yung mga gawa ng mga creators na templates na pwede natin gamitin sa Canva. So basically, kailangan mo pang pumunta sa website nila and search for their names para makita nyo yung mga bagong templates na ginagamit nila. Kasi here in Canva with hindi lang internal yung mga templates na ino-offer ni Canva. So like right here, pag pumunta kayo dito, like for example here sa social media part, pag kinlik nyo siya, halimbawa, we're going to create a post for Facebook. So pag kinlik natin yung magnifying glass icon, makikita natin dito yung mga different types or different templates na available kay Canva. So usually, dati makikita natin dito, 'di ba? Parang icon ni Canva, so ibig sabihin yung mga mga designer in Canva yung mga nag-publish nitong mga template. However, if you notice din, may mga templates here na yung mga creators mismo yung may gawaan bawa nito. So here si Alexandra, yung ito yung profile niya basically. Makikita nyo yung mga gawa niya here, yung mga templates na available. And then so sa bagong update, pag pumunta ka na ng templates ngayon, meron na kayong option. Hold on. Here dito sa baba,
makikita nyo dito your content. So, meron ditong option, creators you follow. So, kung mahilig kayo mag-follow ng mga Canva creators and usually yung mga content, yung mga templates nila yung ginagamit mo, right here, pwede na kayong mag-browse na iba pang mga creators na gusto nyong i-follow para every time na mag-upload sila ng mga bagong template, may kita nyo na siya dito. So, it's a really a helpful feature ni Canva para hindi na tayo lalabas ng Canva para maghanap ng template ni creators. So here may kita nyo yung mga bagong template for stories, for reels, for Facebook posts, Instagram posts na pwede nyo nang gamitin. So at least dito magkakaroon kayo ng idea or yung aesthetic na ginugo nyo for your post is magiging consistent. So, ayan. Yan yung first update ni Canva. So, basically ako here, meron akong pina-follow 3. And ito, actually, ito na na-discover ko to sa YouTube dati. And then, di ko alam kung paano siya hanapin sa Canva. And so, medyo mahirap hanapin. But right now, I'm so very thankful kasi available na sa in-app na siya yung mga creators profile. So kung kayo naman if you applied last year nung nag-open ang Canva for creators ata ng application, kung nakapag-apply kayo, ako hindi ako natanggap kasi sobrang late na, but yeah, yung mga nakasabay ko, hello guys kung nandito kayo, anong balita, nakapasok ba kayo? So, yun. So, basically, pagka naging creators kayo ni Canva, lalabas din yung mga profile nyo dito. You can ask your friends to follow you in Canva kung mga Canva users din sila. So, ayun. Dito sila kumikita. So, we have here, sa mga creators, guys, yung mga templates nila, usually paid. But for some, marami din namang mga free template. Like, for example, this one, diba? Pag may crown icon, ibig sabihin paid yun. May mga paid elements, but I guess sa ibang creators gumagawa sila ng mga template na free elements yung ginagamit nila, but usually paid siya kasi nga doon sila binabayaran. So every time na ginagamit yung template nila with paid elements or free, I guess nagdi-differ yung bayad sa kanila doon sa mga elements na ginagamit. So, that's the first update ni Canva. If you have question, please guys, ask lang kayo. Nababasa ko naman yung mga comment nyo. And the next one is, tama ba? Yeah. Dito tayo, bobo tayo sa pag-scroll. Ayan, sa pangalawa, this is the second update na gusto kong i-share sa inyo. Download pages as separate files in Canva. So, dati, kung mapapansin nyo, when you create a multiple design in Canva, usually, ang ginagawa natin, di ba, lalo na pagka video, halimbawa, gagawa tayo ng magko-content planning tayo for the next 2 weeks or for the next week, or sabihin natin a month, max na gagawin natin for our social media accounts or for our clients. Usually, yan nangyayari. Dito, halimbawa, here, nag-create ako ng sample reels, Facebook, Instagram story here. Then, usually, ang ginagawa natin, we click on share, then we click on download, and then, minsan, kung iisa lang yung gusto nating i-download, i-unselect natin to dito, then select natin yung gusto nating i-download, then click on done, then download. Para isang file lang yung mada-download, tama? But right now, pwede nyo nang i-select lahat ng pages na ginawa nyo. This is a video, guys, This is a video. It's either Instagram story video, Facebook story video, or gumagawa kayo ng multiple reels for your Facebook or for your TikTok. Tapos gusto niyo parang isang project lang siya. Then usually ganito mangyayari, maraming pages.
So, pwede nyo nang gawin, select nyo lang lahat. Then, here, this feature is not available for free users. So, available siya for pro users. So, may option na tayo here na download pages as separate file. So, pag kinlik nyo po yan, mada-download po siya ng magkakaibang file. So, once we click on download, let me show you kung paano, ano yung itsura niya pagka dinownload na natin. Wait lang natin siyang mag-download. Ayan. Yan yung mga yung mga downtime natin sa pagda-download. So let me check muna yung mga sa comment section here. May mga questions po ba kayo? What not? Hello Kenneth. Good afternoon. So yan guys, medyo ayan, nag-upload na-download na natin. So here, save lang natin siya sa desktop. Wait lang guys, add tayo ng window capture. Okay, hold on. Wait lang guys, wait lang. Wait lang. Ayan. Nagawa ko din. Mahirap lang gamitin itong Streamlab na to. Anyway, ito guys, pakita ko sa inyo yung downloaded file natin kanina. So, lagay ko lang siya on top muna ng natin. So, here, na-download natin yung kanina yung file. Let me just move this one. Then, open ko lang siya kasi naka-zip file siya. So, open ko lang. Then, when you open it, nakaganito na siya guys. So, hindi siya buong video pag dinownload natin. So, pag na-open mo, individual nyo siyang mada-download na. So, sobrang laking tulong nito lalo na pagka more on Instagram story tayo or more on Facebook, magma-My Day tayo na gumagamit tayo ng mga video. So, ayan na siya. So, mada-download nyo na siya separately. Hindi na siya mada-download as one. So, that's a really good thing. That's the second update ni Canva. Talagang pinapadali niya yung buhay natin. So, let's move on to the next. Let me... So, diba? Nagkakamali rin ako. Hold on guys. Let me just... Ang hirap pala nito. Okay. Ayan. Balik tayo kay Canva. Medyo struggle guys gumamit ng Streamlab pala. Hindi ko alam. Ayan. Okay, next tayo. So, yung next update guys is ito, edit a PDF in Canva for free. So, alam ko nagamit nyo na to before, pero I guess parang sa pro users lang ata siya, but right now pwede na po siya sa mga free account. So, let me show you how to do it. So, open lang tayo ng Docs or
file, create a design, then ito. So, meron ako ditong sample PDF file na pwede natin gamitin. So, ang gagawin nyo lang guys, either i-upload nyo yung file ng ganito. So, medyo long method to. Then, hahanapin nyo yung PDF file. So, pwede nyo i-open yan as is. Then, pwede nyo rin namang i-drag and drop yung file dito mismo sa pag-e-editan nyo. So, i-drop nyo lang siya ng ganyan. Then, mag-upload siya here sa canvas na in-open nyo. So, ayan. So, ayan na. Pwede nyo na siyang i-edit just like what you normally do sa mga document nyo. So, pwede nyo nang palitan ng pangalan or di kaya maglagay kayo ng logo. Kahit anong kailangan nyo gawin para matapos nyo yung PDF nyo, or di kaya if you're using Android data or Windows na kailangan nyo maglagay ng signature here pero ayaw nyo gumamit ng third party ng websites to do that, you can definitely use Canva. Just upload or drag and drop the PDF files sa Canva nyo, then you can simply add your signature here. So that's very simple and convenient sa atin, lalo na sa mga Canva users dyan. So the next, that's the third update in Canva. So for the fourth one naman po, add text to lines in Canva. So dati, I actually shared then about the new update dati for the about shapes lines ni Canva. So basically, let me show you. Halimbawa dito, we can now like pwede natin siyang lagyan ng if ever magkaroon ng dash or di kaya dotted yung line. Also, I've shared na parang if you add a shape dito sa Canva, you can now add border weight or di kaya corner round, ganyan, or di kaya yung border niya gusto niyo gawing dotted or di kaya naka-dash. So that's the update before kay Canva, but right now it's all about lines naman. So dito, halimbawa if you're working with this kind of a project, then di ba parang about Canva Pro, should you get one? When you click on if you select parang yes, di ba? So cool. Pero pagka minove mo siya yung like kung gusto niyo siyang i-edit and gusto niyo i-add or di kaya i-move yung element dito sa canvas. So basically nawawala sa kailangan mo pang galawin ulit itong yes para mag-align ulit siya dito sa line na ginawa natin, tama? So medyo matrabaho siya basically. Sobrang matrabaho niya kung gagalawin niyo pa siya isa-isa. Just like gagalawin nyo to, then gagalawin nyo rin tong isa. So nahihiwala yung word na yes and no. So right now, pwede na tayo maglagay ng text sa line mismo. So how to do that? Ang kailangan nyo lang gawin is double click nyo lang si line, then may makikita na kayong add text. So we can just simply click type in yes. Dito sa part na to, pwede natin palitan ng color as usual, palitan ng font. Then pwede rin natin palitan yung font size niya. So if we move this one na, nandun na siya sa gitna. And also if you notice din, nagpapalit din siya ng orientation. Halimbawa ito, 'di ba? Naka yes, then pag minove mo siya, bumabaliktad din siya. 'Di ba? Sobrang bilis lang, sobrang dali na lang mag-create ng ganito ng diagram. So, yan yung bagong update niya, guys. Sa lines
natin in Canva. So, let me just gaya natin siya dito. Ayan. So, mas malinis na siyang tingnan. Tama. Ayan. Also, that's the update dun sa lines natin first. Then also, we have another update. So, we can now easily create elbowed lines in Canva. Ano nga ba yung elbowed lines? So, ang elbowed lines, for example, this one, itong line natin, pagka kinlik nyo po itong sa type sa taas, dito sa settings natin dito, if you pag kinlik natin yun, meron na tayong option dito na straight and elbowed. Pag kinlik nyo yung elbowed, kung makikita nyo, mapapansin nyo, nagkakaroon na siya ng ayan once na ginalaw natin siya, nagka-curvy na siya. So, hindi na natin kailangan pang mano-mano na magdudugtong-dugtong ng line sa Canva. So, si Canva na mismo yung gagawa. So, ayan siya. So, pwede kayo maglagay ng elbowed lines as much as you want. So, kung gusto nyo, ganyan. So, kung medyo magulo yung utak nyo, di pwede nyo pagguluhin din yung linya. Ayan. So, that's the second update that's the another update about lines sa Canva. So, hopefully, magagamit natin to and hopefully makatulong sa inyo when you're creating a diagram or di kaya when you're creating projects using Canva. So, sobrang helpful yan, guys. And next, so guys, sobrang bilis lang ng live na to kasi mga minor update lang naman to ni Canva na gusto kong i-share na feeling ko sobrang makakatulong talaga sa atin kasi sa akin sobrang helpful niya sa lahat ng mga ginagawa ko. And next po is make items appear one after the other in presentation. So we'll be moving to presentation na. If you're a type of person na laging gumagawa ng presentation sa office, sa school, this will be a helpful feature naman sa inyo. So here guys, I prepared here a sample presentation para maipakita ko sa inyo yung update na to, make items appear one after the another. So how to do that? So for example, this is our front page or front page ng presentation natin. So on the next one, for example, this one, yung table of content natin, ayaw natin siyang mag-appear agad lahat isang bagsakan. Pagka kinlik natin or minove natin, nag-move tayo sa the next page. So what we're going to do is parang isa-isa siyang lalabas using the animation. So to do that, select nyo lang yung element na gusto nyong lumabas on the next page. For example, this one, number 7, and then next project. So click on animate. Then gagamitin lang natin siya ngayon ng pan, but definitely pwede niyo gumamit pa na iba pang animation, depende sa inyo, but for the sake of, showing you how to do it, we're just gamitin natin yung pan animation lang. And here, ang gagamitin pa natin is we have here both on enter or on exit. Gamitin natin siya ng on enter. Then right now, ang gagawin natin next is i-duplicate natin itong page na to. So it's either click nyo lang yung 3 dots here, then click select duplicate page. Or di kaya pwede nyo namang command D para i-duplicate yung page. Ayan. But para na may pakita ko sa inyo, I'll use the duplicate page option. So here, then balik po tayo doon sa page 2, yung original page na ginawa natin ng animation kanina. Then i-delete po natin yung last part, yung ginawa natin ng animation. Delete natin yan. Then ang next po natin gagawin, ganun ulit, shift
Then select nyo lang, then animate ulit, pan on enter, then duplicate. Then here, burahin po natin ito, then animate ulit, pan on enter, then duplicate ulit, balik ulit tayo dun sa second page, burahin natin ito, number 5, then number 4, animate ulit, pan on enter, then duplicate the page. So basically paulit-ulit nyo lang siyang gagawin hanggang sa umabot tayo dun sa number 1. So number 3, so kung mas maraming maraming laman yung table of contents nyo in one page, so medyo marami kayong gagawin ng paulit-ulit. But pag kaunti lang naman, so be it, kaunti lang din. So number 2, animate, pan on enter, then duplicate natin, balik tayo sa number 2, delete natin yan. Then here, number 1 on enter, animate, pan, ayan. So ayan. So try natin guys. So present, then check natin. So ayan siya guys. So ayan, number 1. So number 2, number 3. So ang bawa pagka 'di ba pa nagpe-present tayo, medyo mabilis. I mean pagka present natin yung isang idea, gusto natin i-explain pa natin, i-elaborate pa natin yung item na yon. So here may control tayo dun sa presentation. So ayan. Ayan, number 2, number 3, pagtapos ng strategy, then let's discuss our services, and number 5, experience, number 6, quarter, and then number 7, next project. So ayan. So that is the new update kung paano natin mas mapaganda pa yung presentation natin using Canva. So ayan guys, so that's the another update in Canva for presentation. Then here naman, next update, I believe ginawan ko to ng Facebook Reel, but I want to show you then in live action about yung presentation magic shortcuts. So let me show you guys. So for example, present ulit natin to. Ayan. Ayan. So ang unang shortcut guys natin is paano natin i-blur yung current slide. To do that, press nyo lang po yung letter B as in boy, or as in baboy, or bicycle, basta letter B. So during presentation, press nyo lang yung letter B. So tingnan nyo guys 'di ba? Nagbe-blur siya. So kung gusto niyo magkaroon ng parang surprise something na sa presentation nyo, pwede nyo i-blur muna yung presentation nyo while preparing for the next page. So that's the first shortcut, letter B for blur. Then click nyo lang, press nyo lang ulit yung letter B to unblur. And the next one is confetti rain naman. So to do that, just press on letter C. Ayan guys, meron pa siyang sound technically. So sobrang nakakatuwa siya. Ayan oh, di ba? Paiba-ibang direction. Ay, nakakatuwa to. Ayan.
Ay, medyo napili na ako. So, this is the second shortcut. Letter C for confetti rain. And the next one is letter D for drum roll. For example, meron tayong pa-contest during presentation. We have game during presentation. Then we want to, to excite the audience na pinagpe-presenta natin. While waiting for the result, just press on letter D. Ayan, for the drum roll. O, diba? This is very exciting. Ayan. Then, that's the third one. And for the next one is letter M for a mic drop animation. Mambawa, meron kang sinabi na sobrang cool, then parang, okay, speechless dapat kayo. So, kailangan, press mo lang yung letter B after your speech, then mic drop. For done. Diba? Parang ganon. So, this is the fourth, shortcut for the presentation. Sobrang cool na. Then next naman is letter O for floating bubbles. So press yung letter O. Ayan. So sobrang cute. Ayan. Then if you're presenting naman and currently parang there's a quiz or an exam during the presentation, then may nag-ingay, you can simply press Q para patahimikin siya. Quiet ka lang. Ganon. Pag nangongopya. Then, the next shortcut naman is letter U for curtain call. Bawa tapos na yung presentation mo, then you want to, mag-exit ng medyo sexy. Ayan. Press nyo lang yung letter U for close the curtain. Then if you want to present again, parang meron ka pa palang ipe-present, then you can press letter U ulit para mag-open yung curtain. So, ayan. Close. And then, open. So, that's all yung mga magic shortcuts for the presentation. Again, we have letter B for blur, letter C for confetti rain, letter D for drum roll, letter M for mic drop, letter O for floating bubbles, letter Q for quiet, then letter U for a curtain call animation. So that's the other update here in Canva. So the next one is timer and music in presentation. So let me show you guys. Kung dati guys, 'di ba? Usually ang timer na ginagamit natin medyo manualan pa tayo dati. But right now, if you pagka nagpe-present tayo, then you definitely need a timer. Hindi niyo na kailangan pang kumuha ng phone o di kaya mag-set na timer online. So here during presentation, all the tools that you need is already here in Canva. So para mag-open tayo ng timer, just press any number from 1 to 9, then it will automatically show the timer. For example, yung presentation natin is good for 3 minutes lang, then just press 3, then lalabas na si timer here sa likod sa bandang upper right corner. Wait, pakita ko siya sa inyo. Nakikita nyo ba? Ayan. So we have here 3 for 3 minutes. Then if we want to change for how many minutes, meron diyang plus sign and minus sign. So press nyo yung plus to add more 1 minute. Ayan. Kung gusto nyo bawasan, just press the minus sign. Then I believe kung kailangan nyo ng parang may butal-butal, pwede nyo i-edit pa din naman yan. So, ayan, 4 minutes and 13 seconds. So, if you're ready na to play
or to start the timer, just press the play button. Ayan. So, mag-start na siya ng kusa. So, you can present now para at least alam mo kung gaano katagal yung presentation mo. Then, also, if you want to reset naman yung timer for the next page, press the reset timer icon. Then, babalik siya dun sa original time. And, here also, sa timer natin, makikita nyo guys, pag hinover mo yung timer natin, may makikita tayo dito sa taas. So, we have here yung pwede na tayo maglagay or mag-add ng music while using the timer. So, select nyo lang yung music icon. Then, we have here may focus, dramatic, upbeat, energetic, so depende sa inyo. And also if you don't want to have a music during the timer magpe-play, so okay lang din. So that's the another update that I can share with you in Canva using presentation. So ayan guys. And the next one naman, so don't worry guys, kaunti na lang to. So mabilis lang na update to. Ayan. So for the next one naman is use your phone as remote control for presentation. So this is a very good way. Halimbawa, you're presenting to, a large audience and syempre gusto mo maglakad-lakad while doing the presentation. So, here, in presentation, pwede na tayong gamitin or i-connect yung phone natin sa Canva para gawin natin siyang remote control. So, when you're doing a presentation, here po sa baba, kung i-hover nyo po yung presentation nyo, dito sa pinakababa, ayan meron kayong makikitang 3 dots dito. Beside siya ng open presenter view, makikita nyo yung more. So when you click on more, meron tayong ibang option dito: show timer, start autoplay, hide magic cursor. Then meron tayong ditong share remote control. So when you click on share remote control, makikita nyo bibigyan kayo ng QR code. Then i-scan nyo lang yan using your phone. Then automatically yung phone nyo magiging remote na siya. So ayan, naka-indicate naman siya kung available siya or hindi. And also meron din naman siyang pause controls. You can copy the link to your phone kung ayaw nyong i-scan. So you have ways to do it. So that's the other update sa presentation natin. So again, just a recap about presentation. We have discussed like the presentation magic shortcuts and also the timer and music and presentation. So that's the other one. And lastly, we can now use our phone as a remote sa ating Canva presentation. So ayun guys. So if you have questions and you want to clarify something, mag-comment lang po kayo. Then sagutin po natin siya after po ng ating tutorial. So on the next one, collaborate in Canva. So I believe you're familiar with this na, but I want to still discuss this one sa mga hindi pa nakakaalam. So here in Canva, we can now work with other people, or halimbawa if you're working with a team and you created a design and you want to consult the other member of your team about your design, then definitely you can now share yung gawa nyo sa kanila. So we have here the collaboration link. So when you click the drop down menu, meron tayong ditong only you can access, and also we have here anyone with the link. If you're working with a team guys, diba, pag sa Canva meron tayong Canva team, meron din tayong Canva personal. So here
pagka naka-Canva team po kayo, pwede nyong i-add lang dito yung name ng tao nung gusto nyong pag-sharean nung design nyo. So, ako kasi here, since it's a personal account, ang option ko lang is to share the link with to anyone, kung kanino ko siya gustong i-share. Then here naman, may option din naman tayo kung gusto natin na parang kumuha lang ng feedback from them. You can definitely choose yung can comment, and also kung gusto niyo lang natin na parang ipa-review lang sa kanila, then we can choose can view. So, ibig sabihin nun, hindi nila pwedeng edit, hindi sila pwedeng maglagay ng comment doon sa gawa natin. So, ma-view lang nila yung design na ginawa natin. And also, if we want to, share the design and they can edit yung design na ginawa natin, then you can select can edit, then copy nyo lang yung link, then, ayun, yun na yung isi-share nyo sa kanila. So, pagka in collaboration link guys, once na na-access nila yung design na shinare nyo, makikita nyo po dito sa taas. Ayan, 'di ba? Yung icon or yung profile picture nila dito sa taas. Ayan. So, pagka may gumalaw nung gawa nyo, makikita nyo kung sino. Ayan. That's the another update ni Canva na feeling ko na sa ngayon, 'di ba, more on online na tayo makipag-interact sa mga ka-team natin, lalo na sa mga social media managers, how they interact with their designer, with their editor, with their graphic designer. This feature ni Canva is very helpful para at least hindi nyo na kailangan to jump into Google Meet or Skype or any video call para pag-usapan yung design. Dun mismo sa design na ginawa nyo in Canva, you can comment and make changes if kailangan nyo. So that's the other update, collaborate in Canva. Then the next one is custom animations in Canva. So this is the other update last early this year, siguro mga March ata yun or February, na in-update ni Canva, but it's still a beta feature, but right now full version na siya. So pakita ko sa inyo guys kung paano mag-add ng custom animation sa Canva. So right here I open a sample para ipakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So here guys, click nyo lang yung element na gusto nyong i-animate dun sa design niyo. Then here, click on animate dun sa taas. Then dito, meron tayong page animation which we usually use pag nag-create tayo na presentation or di kaya ng video na kailangan na animation dun sa page. But right here, ayan, 'di ba? Ganyan siya. So buong page na animate niya. So here pupunta tayo dito sa element animation naman. So sa element animation, ayan, kung makikita niyo, ito yung mga default animation ni Canva for the element. But here, magka-create tayo ng custom element. So when we click this one, so papakita naman niya kung paano siya gagamitin. So for example, magja-jump siya right here. Then ang huling destination niya is dito. So ayun siya guys. So makakapag-create na tayo ngayon ng custom animation. And here guys, after natin ma-create yon, meron tayong option dito sa movement styles. So we can go with smooth. Ayan. Medyo mabagal lang siya. Then we can select on steady. Ayan. And also, pwede nating palitan yung speed din. Kung gusto natin siyang mabilis lang, diba?
And also, ito yung additional update guys dito sa Orient Elemental Path. So here, pagka pinlay natin siya, 'di ba parang nakaganyan lang siya. Steady lang yung element. Pero pagka tinurn on natin yung Orient Elemental Path, ayun oh, umiikot-ikot siya. So, ayan yung update guys. Yan yung panibagong update dito sa custom create an animation or custom animation in Canva. So, also, ayan. Yan yung another update. Then, ang last na update natin guys is how to make text warp. So, lately, sobrang daming na bago na dagdag sa apps or dito sa mga pwede nating gamitin aside sa mga in-app tool ni Canva. Meron din silang tinatawag na mga collaborative app na pwede nating gamitin na dinevelop ng um, ng ibang creator or ibang developer. So, ayan. So, ipapakita ko sa inyo guys ngayon kung paano gamitin paano mag-warp ng text sa Canva. Ginawan ko na to ng reel siguro 2 days ago or kahapon. But, I want to showcase din ngayong live natin kung paano siya gagawin. So, sige. Open tayo ng panibagong canvas. For example, ayan, Facebook post canvas, and then palitan na natin siya ng color. Let's go with pink, and then para ma-access natin guys yung tool to warp a text, punta lang tayo ng apps dito sa left panel. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Then here sa search bar, type nyo lang type craft. Then, ayan. Nakikita nyo itong icon na to, typecraft. Then here's the typecraft. Ayan, pwede na tayo maglagay ng text na gusto natin. For example, ayan. Then here, pwede natin palitan ng font. So, depende sa aesthetic na gusto nating ma-achieve doon sa text warp. So, hanap tayo ng font. Mas maganda pagka medyo bold text. Ayan. And here, pwede natin palitan ng style. So, depende sa trip na mapag-tripan nyo. Pero, I'll go with bold text lang. Then, palitan natin ng color. Yung font niya. Siguro mga navy blue-ish. Ayan. Then, after nyo matapos itong taas, scroll down nyo lang. Then, may kita nyo guys, meron yung mga button na pwede nyo i-customize. So, pwede nyo itaas ng ganyan. Then, naka-straight line lang yung baba. Or di kaya, pwede nyo ibaba rin to para magmumukha siyang ayan, para siyang nakabukang bibig. Then, if you want to change, like for example, itong part na to. So, it's really up to you kung anong aesthetic ang gusto nyong i-achieve dito sa text warp. So, ganyan lang siya ka-dali. Then,
pagka na-mess up nyo yung ano, yung pag-aayos ng text, pwede nyo i-click yung reset shape para bumalik ulit siya dun sa original. So, ulitin ulit natin. For example, this one. And gusto ko siya parang simple na 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 warping lang. Parang ganyan lang siya. After nyo, pag satisfied na kayo guys, click nyo lang yung add element to design. So, automatically i-add siya ni Canva dun sa canvas na wino-work nyo. So, ganyan siya. So, ganun lang siya kadali. Ang pagwa-warp ng text dito sa Canva. So, from here, you can now add another element or another design na gusto nyong i-achieve. So, ayan. Sana nakatulong to guys, yung bagong app na to. That's Typecraft again. Ito siya, Typecraft. Search nyo lang siya sa apps. Then you can now create this kind of design sa Canva. So, hindi nyo na kailangan gumamit ng Photoshop or a different third-party application na medyo complicated gamitin. So, ayun. That's the last part ng update natin for this live. And ayan, let me check kung if you have questions ba. So far wala naman. Ayan. So ayun guys, I'll give you, siguro bigyan ko kayo ng mga 5 minutes to ask. Then if you, para masagot din natin siya. And thank you po pala sa mga nanood during our live. Thank you so much po. Hopefully meron po kayong natutunan, and if you have clarification, please send me a message, comment dito sa live natin. Magiging available naman tong live sa video part ng page natin. So, pwede nyong i-revisit kung kailangan, panoorin nyo kung kailangan, share nyo kung gusto nyo i-share sa friends nyo and families nyo, and hopefully makatulong. That's yun na naman laging goal natin, makatulong to our fellow Canva users about the updates and all. So, ayun guys, if you don't have any questions, I'll end the live na para at least, alam ko, nakakain ko na yung oras nyo. But thank you so much for the time. And hopefully, next week, makapag-live ulit ako, not just Canva update, instead yung mga tips and tricks naman in creating design using Canva. Again, thank you so much guys, and have a great day. See you on the next live ulit. Bye-bye!